What's up guys, for today's video, nandito tayo sa may Talahid, Biliran province mga amigo, no? So actually malapit na siya sa Nabal, Biliran. At nandito kami sa may isang resorts, BRC Resorts mga amigo. Dito kami naka-stay ng 2 araw dahil birthday party ng anak ng pinsan ko, tsaka 18th birthday na rin niya. So dibu mga amigo, no? At ang ganda ng view dito, pakita ko sa inyo. Ito yan. Ito yung taas, may overlooking siyang view. Tour ko kayo sa baba mga amigo, no, para makita nyo rin yung view dito. So yung isla na yan is parang part ng Leyte, Kalubian Leyte daw. Tapos yung part dito is Nabal. Ganda ng ano, kasi malamig yung area dahil nasa ilalim ng mga puno. Ito guys, oh, makikita mo, sobrang ganda ng view mula dito, oh. Ito pala yung drone natin, nakapalo yung drone. Grabe, ganda ng lugar. Tapos kahit medyo luma tingnan yung resorts, pero bawi naman sa ganda ng lugar tsaka view. Ito yung makikita mo, may parking space sila dito. Medyo konti lang yung parking space, pero pwede naman mag-park sa taas. Ito yung accommodation, mayroon pa sa baba, maraming CR dito. Ang solid. Ito yung view. Ayan yung view. Ayan yung pool area nila. Ang lawak naman pala ng space. Mayroon pa dito isang accommodation. Tapos ayan pala yung harap mga amigo ng dagat, no? May isla. Tapos may lugar pa sa tapat. Tapos dito, tingnan nyo naman, dito pwede kang dumaan dito. Rico, part na yata to ng ibang ayun yung buhangin pag dito, pero pagdating doon may mga halamang dagat, pero doon sa may bandang dulo. Pero kung high tide mga amigo, pwede kang maligo dito. May kunting naman, sandbar. Pero dyan, parang siya, hunasan. Pero ang ganda naman ng view pag gusto mo lang mag-relax. Tapos gusto mo lang dito ayan, kita mo agad, daming puno, may tibol. Actually ang daming accommodation, no? Ang daming pwede mong pag-istihan. So dito pa lang solve na sa akin, no? Tapos magdala ka lang ng tent or magdala ka ng hammock or duyan. Pwede ka na dito maglatag ng ng tent mo, kung ayaw mong matulog sa accommodation para makatipid ka, kasi pwede naman talaga dito. Pero kami nakatira, naka-book sa BRC. Yan. Di ko alam kung part pa to sa kanila. Hindi ko alam kung sa iba na to may-ari. Tapos ayan, pagising mo ng umaga, pwede kang umupo dito, magkakape, tapos nakatingin sa magandang view tulad niyan. Tapos may katabi pa pala siyang mga cottage dito. So na rin mga amigo, di ba? Ang ganda. Ngayon mga amigo, dadalhin ko kayo hanggang dun sa dulo sa may mga batuhan, kasi may mga cottage pa dun, no? Tsaka parang mas maganda yung view dun para makita nyo rin yung iba pang area dito. Tapos pagdating natin doon, harap tayo dito sa accommodation natin, kasi ito parang nasa taas kami banda, tapos itong iba ditong mga cottages nasa baba na portion, para makita nyo rin. So yun mga amigo, no, nakarating na ako dito sa pinakamabatong part. So ito na yung dulo na tinuturo ko kanina. Kailangan mo lang mag-ingat. Tulis ng mga bato dito. Ito yung view. Solid pala ng banda dito, mga amigo, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung view dito. Ayan yung drone natin, nakasunod. Grabe yung solid dito guys, no? Mabato siya. Ayan yung mabato. Ayun yung accommodation namin, yung kulay pula na bubong. So nasa taas kami. Maganda yung location talaga ng accommodation na BRC. So yun yung may overlooking dito. Lahat makikita mo hanggang dyan.
Ayun, tapos yung iba kasi mga cottages dito is nasa baba. Meron dito maganda rin ito. Nakarin drone natin. Tapos punta tayo dito sa iba pa. Dito ang ganda rito banda oh. Sulit. Ayan pala mga amigo yung drone natin oh. Nag-record din tayo para may makuha tayong shot. So ito na yung likod na part na hindi na matatanaw doon sa accommodation. Makikita mo na yung lugar oh. Nabal area na yan dyan, Kalubian Liti to. Tapos itong lugar na to kung saan tayo nandito ngayon is part siya ng Biliran. Claveria ba to o Clameria? Sa dito. So dito inaabot na to ng tubig oh. Ayan. Low tide kasi ngayon, pero kung high tide abot dito yung tubig. Ayan mga amigo yung view dito. Ayan mga bundok, tapos may kunting isla dito. May isla din dito. Actually pwede mag-island hopping eh. May dalawang bangka dito na pwede mong rintahan. Ayos di ba? So ngayon mga amigo, kukuha tayo ng 360 degree na drone shot. Mababa lang siya para makita nyo rin yung paikot na view dito sa kung saan ako nakatayo ngayon. At kukuha rin tayo ng aerial shot para kita nyo rin. Mas maganda kasi pagka umaga, kasi ngayon mag-aalas 7 pa lang, hindi pa ganun kalakas yung hangin. Pag bandang tanghali na, malakas na yung hangin. Alam niyo naman na niyuto lang yung gamit natin. Mabilis siya matangay kahit medyo hindi ganun kalakasan na hangin. So yan pala mga amigo, ang ulit yung view dito. So ngayon papalipad tayo nandun para makita nyo rin yung iba pang view dito. Tara. Ang gamit pala natin ditong drone mga amigo no, is yung pinakabago 2025 release lang na DJI Neo 2. At ito na nga ang ginamit ko dito is naka-set tayo ng 4K at 60 frames per seconds, and then naka-follow mode tayo dito mga amigo no. So nasa likod natin yung drone, tapos pinapunta ko sa gilid. Ayan po yan. Ang gamit natin dyan is follow yung mode ng ating DJI Neo 2. At ayan mga amigo yung view no. Sobrang lapit pa po niyan sa akin mga amigo, kaya parang naka-zoom pa siya. Tapos mamaya ayan, nililipat natin para makita nyo rin yung harap na view. So nasa likod naman natin ngayon yung drone. So yan yung view dyan sa dalampasigan ng beach kung saan kami pumunta no. May part na mabuhangin, may part naman na mabato, pero yung ano talaga dyan is hunasan mga amigo na pagka low tide, kita mo yung mga bato tsaka mga damong dagat. Ayan, kaya napansin ko dyan mga amigo no, sobrang zoom, kaya medyo nilayo ko ng konti. Ayan, so sumusunod lang siya mga amigo. Kung kailangan mo siyang ilayo, igaganyan mo lang yung kamay mo para ibubuka mo, tapos i-close mo rin yun kung gusto mong lumapit sa'yo. Tapos sawiin mo lang siya, basta makita lang ng madetect lang ng drone yung palm mo, yung kamay mo, susunod na siya kusa sa kung anong gusto mong position, kung saan siya banda ilagay. At kaya naglalakad tayo dyan guys. Papunta tayo dun sa dulo sa may batuhan. Mamaya makikita nyo kung ano yung meron dun sa dulo, sa may mga portion na mga bato. Ang ganda rin ng view, malapit-lapit na tayo dyan eh. May dadaanan lang tayo isang bangka. Yung nadaanan natin isang bangka pala dyan mga amigo no, is for island hopping pala yan. Kung gusto nyo pumunta doon sa tapat, may dalawang isla doon, magbabayad lang kayo dyan, pero kailangan makabuo kayo ng 12 packs para maliit na lang bayaran mo. Para kung exclusive, ilang piraso lang kayo, pwede naman, pero yun nga lang, babayaran nyo yung buo na, ay hindi ko lang kung magkano yung ano, renta no, basta parang 1.5 yata, 1.5. Tapos ikot yun sa isla, tapos mag-stop over din yung renta. Parang ganun lang. Tapos kailangan yung bumuo ng 12 packs, kasi 12 packs yung capacity ng bangka. So actually dalawang bangka yun dyan, tapos dalawang maliit, dalawang malaki. Yung malaki mas mahal yung bayad. So kung kunti lang kayo, doon lang kayo sa maliit, kasi malapit lang rin naman yung isla sa tawid. Kunting ano lang, siguro mga ilang minuto lang nandun na kayo. Dalawa isla dyan, yung isang isla yung maganda, yung may white sand. Pero pwede rin mga amigo dyan, pumunta kayo doon sa mas malaking isla sa likod, yung tinatawag nilang Higatangan Island. Mas maganda doon, mas puti yung buhangin,
mas malaking isla, mas malawak yung ano niya, dalampasigan. Doon mas maraming turista, sabi ng isa sa mga nakatira dyan. Ayan pala yung view sa likod na kung saan tayo nang galing kanina. Yung part na to is low tide pa, kaya nakakapaglakad pa ako dyan. Pero pag high tide, yung nilalakaran ko dyan is abot na ng tubig dagat. So ayan yung drone na sa harap naman nakapwisto, no? Tapos kung gaano kabilis yung move mo, ganun din siya, para nag-a-adjust din siya sa bilis, kung ano yung bilis ng tao na sinusundan niya or yung tinatrack niya. At ito na yung sinasabi kong dulo, mga amigo, ng beach, no? Which is maraming bato dito. Medyo dahan-dahan lang kapag pupunta kayo dito sa lugar na to, dahil medyo matulis yung mga bato dyan. Madulas pa kasi laging nababasa sa tubig dagat. At may rin nga ako dyang nakita rin hindi ko alam kung nagtitiktok pa yan, pero hindi nasasagap ng camera natin eh. Nasa gilid siya banda. At ayan, no, mga patong na ako dyan. So yan yung bandang likod ng mga batuan. Yan yung part na hindi nakikita mula dun sa accommodation, kasi yung accommodation, di ba, ano siya, overlooking. Mamaya makikita nyo rin yung accommodation na pinag-istihan namin sa drone shot natin, kasi mahaba tong drone shot natin eh. So ito, naka-follow mode tayo dito hanggang dito. Mamaya kukuha rin tayo ng manual mode, 4K 60 pa rin yung EPS. So doon makikita mo yung aerial view ng lugar. Mamaya mas maganda yung mamaya, kasi makikita mo rin yung accommodation, yung pool nila, at yung mismong paipalik, yung dagat paikot. So eto dito, pinapalo ko muna, sumunod ko muna. Yan mga amigo, panoorin at panoorin nyo muna yung view dito, kasi sobrang ganda. Yung makikita mo yung mga isla, saka yung mismong lugar na to, maganda yung paikot niya.
Okay, so itong part na to mga amigo ng drone shot natin, ito na yung naka manual mode na tayo dito, pero same pa rin ang resolution, naka 4K at 60 frames per second pa rin. Pero yung gamit lang natin dito is cellphone lang, no. Hindi pa ako dito gumamit ng controller. Yung last video natin dito ng drone shot, yun yung ginamitan ko ng controller. Pagka cellphone lang kasi mga amigo, limited lang yung taas na kaya niyang liparin at yung haba or yung kung gaano siya kalayo. So limited lang pag cellphone. Nakaganda lang kasi cellphone, madali lang siya yun kasi cellphone na gamit mo. Pero pagka gusto mong ipalayo pa siya, ipataas pa siya, or mas madali mong i-maneuver yung mismong drone, is maganda pag gumamit ka ng controller. So mamaya gagamit tayo ng controller para dun sa last drone shot natin na makikita nyo dito, which is yung kabuuang view. Yung islang dalawa tsaka itong mismong lugar, Almeria pala yung pangalan ng lugar na to, Almeria lugar, tapos Talahi yung barangay, part pa rin siya ng Biliran province. So ito panoorin nyo mga amigo, pagmasdan nyo muna yung magandang view. Okay, itong part na to ng drone shot natin is gumamit na tayo dito ng controller kasi gusto natin mas makita pa natin yung aerial view ng lugar. So mas pinataasan pa natin yung lipad ng drone. Then mas pinahaba pa natin or mas pinalayo pa natin para makita rin ninyo yung paikot nitong yung inistihan namin na accommodation, which is yung BRC Resorts. So ganyan lang talaga yung ano nila, yung bubong nila. Pag hero ginagamit mo tapos malapit ka sa dagat, is mabilis talaga kalawangin yung mga hero dahil acidic naman yung dagat. So mas maganda pag pinipinturahan nyo lagi. Ayan mo yung view ng dagat, oh. So yung dagat pala dito is hindi siya actually talaga yung beach, no, na pangliguan, no, kasi marami siyang damong dagat. Kumbaga hubasan siya or hunasan. So pwede ka dyang pag low tide, malayo yung dagat, mas sobrang babaw na dyan. So yun maganda lang dyan pagka high tide kasi pwede kang maligo dyan sa may bandang mga buhangin. Kung makikita mo may part dyan na medyo mabuhangin na konti. Yan lang. So yun pala yung aerial view ng mismong lugar. So yung kulay red na bubong, dyan kami nag-stay, yung accommodation na yan. Tapos yan yung pool, pero hindi kami naligo dyan dahil sobrang lamig dyan sa part na yan pag paggabi at saka pagka umaga. So yan mga amigo, papakita ko sa inyo. Dito na lang natin tapusin tong voice over natin. Panoorin nyo muna hanggang matapos tong video. Maraming salamat sa inyo. Dito na lang.